Today, i-share ko po sa inyo yung aking special topic, yung about functions po ng mga nutrients sa katawan. But before that, let me share my short Herbalife story muna ngayon. Ako po si Noemi Velasco. I'm a mother of 9, turning 58 in a few months, at excited na rin kasi as you get older sa Herbalife Nutrition, I think price of being in Herbalife. You get older and you get healthier and you look younger, di po ba? So, as I have said, namit po namin sa Herbalife Nutrition, ako po ay supposedly magbawas ng timbang ng panahon na yan. I was 187 pounds and ina-advise na po ako ng mga doctors na magbawas dahil kahit inom ako ng kung ano-anong gamot sa mga nararamdaman kong discomfort sa katawan, walang nangyayaring pagbabago. So, kailangan daw mabawasan ng 10 to 15 kilos. I tried so many ways to lose weight, nagbawas ng pagkain, naggutom, pero mas lalong lumalaki pag na next moment na kumain. So yung mga coffee sa market na nakaka-reduce daw, laxative pala, tinry ko din, hindi rin magandang naging effect. Until pinadala ni Lord sa akin yung aking sponsor, si Robert Jimenez po, yung mamang nakaupo sa likod ko dyan sa second picture. So sabi niya, ate, inumin mo tong shake na to. Sabi niya ganun, hindi ka magugutom, mababawasan timbang mo, hindi ka manghihina. So sinubukan ko po. Sinubukan po namin yung shake na yan. With shake alone, talagang naiba yung energy level. On the first 5 days, sinunod ko yung kanyang ginawang meal guide sa akin. Nabawasan po ako ng around 5 pounds. Ang pinakamaganda po talagang pangyayari, tinuloy-tuloy po namin. Tinuloy-tuloy ko lang po yung pag-inom ng Herbalife Nutrition na to at marami nakapansin. Nag-share din po ako sa community. Kung kaya in-advise ako ni Robert Jimenez na, o ate, mag-register ka para may discount ka, yung mga nakakukwentuhan mo na gusto rin mag-try, magiging kagrupo mo na siya. So yun po, ang nangyari, nakabuo po ako ng maraming isang grupo kung saan naging katulong ko. Hindi ko alam na meron palang sabi nga ni Coach Beth, nagsimula sa 25% as a member, nag-attend kami ng mga trainings, mga HOMs na yan, natutunan ko po doon na pag marami ka palang napag-sharean, sama-sama kayo, pwede kayo makakwalify sa mas mataas discount. So na-qualify po namin yung 50% discount. Kung kaya't ang buong pamilya nag-enjoy na po sa pag-inom ng Herbalife Nutrition. At lahat kami mas naging healthy. I lost already 40 pounds at age 58, turning 58. Wala po ako mga iniinom na kung ano-anong synthetic medicines. Pinakamaganda po, yung mga anak ko, ito rin yung kanilang kinakain. Ang aking mga pamilya, ang aking asawa, lahat may magagandang result. Yung nanay ko po is 80 years old. Ito rin po ang naging supplement niya sa kanyang problema sa kalusugan na natulungan po talaga na at 80 years old ay mas healthy po siya. So rin po sa Herbalife Nutrition, yung maganda yung community katulad nitong ating VSC kung saan na anumang panahon, nasaan man tayo, na i-share po natin itong ating Virtual Nutrition Club sa mga kaibigan, mga kakilala even abroad, kaya mas marami tayong napag-sharean. And also yung mga trainings natin talaga, tulad bukas, meron tayo ng NC Academy, and in May, meron tayo ng Extravaganza na kung saan yung mga successful sa business at natuturuan po tayo yung ating mga doctors na mimit po natin na talaga naman totoong-totoo na hindi lang po gawa-gawa yung mga tinuturo sa atin dito, kundi nanggagaling po sa mga experts in nutrition and health. Okay? So, ito rin po, because of having the 50% discount nakabuo ng team sa Herbalife Nutrition, ito na po yung bread and butter namin. Dahil sabi ko nga po, malaking pamilya kami, I have 9 kids. So, mula pa mga 10, almost 11 years na si Herbalife Nutrition has been supporting all our needs. So talagang, even yung travels nga, sabi ko nga, as a mother, hindi mo priority mag-travel, pero kay Herbalife Nutrition, if you share to more people, marami ka pong mararating here and abroad. Okay, thank you very much for listening, and tuloy ko na po yung aking topic for today. Yan. So yung food nutrients daw, functions and importance in a healthy diet. Ito po isang article na nanggaling po dun sa ating official website ni Herbalife, herbalife.com, sa wellness resources niya. So doon po, kung gusto niyo i-search, makikita niyo po iba-ibang articles na makakatulong sa ating
daily needs po natin. Okay, so sabi dito, araw-araw daw yung katawan natin kailangan ng iba't ibang nutrients na matatagpuan sa mga pagkain. So para ma-maintain natin yung healthy diet, importante malaman natin ano ba yung mga ito. So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So sabi dito, unang-una, yung protina. Yung protina to po, kailangan kumain tayo ng 2 to 3 servings sa araw-araw sa iba-ibang pinagkukuhanan natin kasi marami pong sources yung protein. Kasi ito po ay it plays a vital role in building and maintaining body tissues while providing energy and supporting metabolism. Okay. So ito po yung building blocks, sinasabi ang building blocks ng katawan ng tao na talagang napaka-importante sa overall body maintenance. Yung buong mga cells natin, iba-ibang cells ng katawan, ito po, kailangan natin. So kung wala tayong protina, sigurado magkakaroon tayo ng problema sa katawan. Saan natin nakikita ang protina? Meron pong protina na nanggagaling sa halaman, yung mga plant-based protein, and meron pong animal-based protein. So ito po yung plant-based protein, yung mga halaman, mga gulay, yan po, meron po diyang protina. Hindi lang, kasi usually, ano bang naiisip natin pag sinabing protina? Naiisip natin agad, gatas, itlog, so mga ganyan, pero hindi po. Even the plants, meron po tayong protein at mas maganda po nga siya. And yung animal-based protein, ayan, nakita natin sa picture, yung mga galing sa karne, sa mga animals, yan po, mga isda, yan. So ano naman ang kaibahan kung yung animal protein ba o plant-based protein? So nakikita po natin dyan yung kanilang benefits or kung ano yung mas maganda. Sa animal protein daw, mas konti yung fiber. Kaya nga mapapansin nyo po yung mga mahilig sa karne, usually constipated po sila. Yan. So may clue na kayo bakit constipated. Okay? So pag plant-based protein naman, high in fiber. So yun po yung sagot sa mga hirap na hirap pag umaga, hindi successful ang kanilang meeting sa CR. Okay. Si animal protein naman is high in saturated fat. While si plant-based protein is low in saturated fat. So, kailangan piliin po natin talaga kung ano yung mas kailangan ng katawan. Depende po sa sitwasyon ng ating kalusugan din. Yung animal protein, mas konti yung kanyang antioxidants, while si plant-based protein is rich in antioxidants. So, very healthy po siya. Tapos sabi nga dyan, unsustainable daw for global population yung animal protein kasi nga syempre, parang tao rin inaalagaan natin yan, di ba? So yung growth nila, mas malaking expenses ng mga nag-aalaga sa kanila, ng mga hayop. So, yung plant-based protein naman more sustainable. Katulad sa atin, kahit tayo nandito sa Manila, nasa Metro Manila, pwede tayo magtanim ng gulay sa mga paso-paso natin. So, mas madali nating ma-produce. Unlike yung mga manok, yan, hindi natin maalagaan basta-basta. And yun nga sabi, animal protein daw, yung large scale of animal suffering, syempre, kailangan silang katahin para makain, di ba? Samantalang itong halaman, hindi naman din ganon. So, mas healthy, considering, isipin niyo po, mas madaling makuha natin yung plant protein. Okay. Carbohydrates. So, kailangan natin yung carbohydrate. Ang carbohydrate, usually, sa panahon natin, maraming diet na nasusulputan, natatakot kumain ng carbohydrates. Low carb, no carb. Pero alam niyo po ba, ang carbohydrate ay isa sa tatlong micronutrients na kailangan ng katawan ng tao araw-araw. Ito ay maraming benepisyo sa kalusugan ng tao. Kaya hindi po natin basta dapat i-neglect yung carbohydrates. Kailangan lang maging wise tayo sa pagpili ng kakainin nating carbs. As you have seen ito sa ating screen, meron tayong good carbs and bad carbs or healthy carbs na mas kailangan ng tao. The healthy carbs na to, ano ba yan? Tinatawag natin complex carbohydrates. Taas ang fiber niya. High in fiber. Tapos yung metabolism mas nabuboost. At mas matagal tayong busog kapag itong good carbs na to ang ating kakainin. Ano ba yung mga sample? So ayan. Yung whole grain bread. Yan.
brown rice, quinoa, palagi natin naririnig yung quinoa sa mga talagang masyadong health conscious yan. Beans, mga nuts and seeds, yung oatmeal, fruits, yan. Yung kamote, yung sweet potato natin, yan, maganda po yan, good carbs din po yan. Yung bad carbs, tinatawag din siyang simple carbs. Bakit? Kasi low ang fiber niya. So, ang nutrients, ganun din. Natawag nga siyang empty calories eh. Empty calories na pagkain na mabilis siyang maging taba, maging fat. At pagka ito'y kinain natin, palaging low bat, palagi kang pagod na pagod, pakiramdam. Anong sample? Yung mga bread na puti. Kahit anong bread, biscuit, cracker, may mga puting kinapay na yan, ay bad carbs. Yung mga sugar, kahit brown, kahit white, it's still bad carbs. So, ilimit po natin yung intake ng mga sugar na yan. Yung mga fruit juices na yan, especially maraming fruit juices na nagkalat sa labas, nagkiklaim na healthy pero hindi po, wag po yun. White rice also, mga muffins, cupcakes na yan, na madaling mabili ngayon, mga candies, cookies, yung mga chips na yan, nagkalat sa groceries, sa mga stores, iwasan po natin. Kasi po, yan po ay, sabi nga, tummy fillers, pero walang nutrients at nakakasama sa ating katawan. So, mag-focus po tayo sa mga prutas at saka mga vegetables. Yun po yung gawin nating snacks. Mas maganda po sa katawan natin. Okay. Fats. Yan, healthy fats. So, hindi po lahat ng taba naman din ay bawal sa atin o masama sa katawan. In fact, marami po siyang functions sa ating daily diets. Nakikita po natin dyan sa ating screen, yung 8 reasons. Nakalagay dyan, 8 reasons bakit daw importante yung fat sa katawan ng tao. So, kailangan siya para sa normal development daw ng tao, ng tao while in the womb ng nanay. Yung sa mga buntis, importante yung mga healthy fats na yan. So sa energy natin, sa energy level natin, kailangan natin yan. And growth sa paglaki, lalo na ng mga bata. So hindi po lahat ng fats ay masama, kailangan din natin yan. Important siya sa structure ng cell membranes natin. So importante rin siya sa absorption natin, pag-absorb natin ng vitamins, yung A, D, and vitamin E. And also, importante din siya sa hormones and nagpo-promote din po siya ng satiety. So napakaganda po, it protects ang ating organs, yung ating mga fats na kinakain, nakakatulong sa ating mga internal organs natin at nare-regulate yung cholesterol and blood pressure natin. Kung healthy, yung fats na kinakain natin. Kaya importante siya. Sa mata, sa skin, sa bones, napakakailangan din po natin yung mga good fats na yan. Ano ba yung mga good fats and bad fats? Ayan, meron pong tinatawag, pag tumingin kayo ng labels ng pagkain, di ba usually, may nakalagay doon sa ingredients, monounsaturated, polyunsaturated sa kanilang mga nutrition facts. Meron nakalagay saturated fats and trans fats. So ano ba yung mga monounsaturated na good fats na yan? Yung hazelnuts, yung kasoy, mani, maganda po yan, egg yolks, almonds, olive oil, yan po yung mga monounsaturated fat. And meron din polyunsaturated fats na tinatawag na maganda sa katawan ng tao, yung oily fish o fish oil, sunflower oil, corn oil, maganda po yan. Yung avocado po, napakaganda sa katawan ng tao na sinasabi ng iba, masama kasi makakataas ng cholesterol level. No, hindi po. What you put in your avocado is what na nagpapasama sa kanya. Pero if you will eat avocado, napakasarap po, hatiin nyo lang, lagyan nyo ng ating dulce de leche doon sa butas ng buto at napakasarap kainin. Hindi nyo na kailangan lagyan ng kung anong gatas. Flaxseed is also very good. Bad fats. Ano ba yung bad fats? Saturated fat na tinatawag, yun po yung mga full cream milk, mga gatas, chocolate, ice cream, cheese. Yan din po yung mga palm oil, coconut oil, mga deep fried na pagkain. So yun po yung ating clue. Pag nakalubog sa mantika, deep fried, katulad ng Shanghai, yung mga ganyang pagkain. So mga meatballs, yan po masama po sa katawan ng tao. Trans fats naman po sa nakukuha. Mga cakes,
Cakes and pastries, soft drinks, biscuit, yung pong mga pinipritong pagkain din, donut, yan. Baked foods and hydrogenated fats, yan po yung mga bad fats na kailangan nating iwasan. So, sabi dito, nakita nyo, good fats up. Ibig sabihin, damihan po natin yung mga nandyan na good fats. Sample nga dyan yung avocado, salmon yan, yung mga walnuts na yan. And bad fats is down, bawasan or iwasan po natin. Yan yung mga fast foods and mga meat, mga red meat po. Iwasan po natin talaga yan. So fiber, napaka-importante po yung fiber sa katawan ng tao. Bakit kailangan ng fiber? This is essential for healthy digestion para palaging success tayo every morning and for keeping the digestive system in balance. Sabi nga, pag unhealthy, yung healthy gut daw, healthy you. So kailangan natin ng fiber. Sabi dito, what does fiber do for your body? Ito pa po, a high fiber diet daw is great for your body and your digestion. Fiber keeps you feeling full longer. So kung mas maraming fiber, ano ba yung fiber? Lalo na yung green leafy vegetables, mas busog po tayo ng mas matagal na oras. And the fiber helps keep your digestion running smoothly. So every day, success po tayo. Ingredients high in fiber includes whole grain bread, vegetable, beans, barley, and fruits. Yan. So potential benefits of fiber includes maintaining blood sugar level. So yung may mga problema po, challenges sa sugar level, damihan nyo po yung fruits and yung mga vegetables, especially yung green leafy vegetable. Aiding in weight loss. So it aids po, mas mabilis ang pagbabawas ng timbang pag palagi tayong merong mga fiber sa katawan and lowering cholesterol levels. So ayan na po yung kasagutan sa panahon natin ngayon na napakainit. Makakatulong po sa atin to, yung fiber. Yan, by understanding the roles of different food nutrients and making mindful choices, kailangan po wise tayo sa pagpili ng pagkain. We can achieve nourishing and balanced diet. Know our healthy breakfast set po, katulad ng sinasuggest o nire-remind sa atin palagi ng ating mga coaches, yung ating balanced meal. So nakikita niyo po sa picture, kalahati ng pinggan, mga vegetables and fruits, 1/4 lang po yung protina, and yung mga starchy carbohydrates na kailangan piliin natin talaga good carbs and good protein. And sasabihin ng iba, coach, hindi ako kumakain ng gulay, mahirap kumain ng gulay, mahal ang gulay. O may sagot po tayo, napakadali. Yung pong ating healthy breakfast na diniscuss kanina, alo tea and shake, in less than 10 minutes na inom natin, nakain natin, wala tayong worry kung ano ba yung kulang sa kinakain natin, nandiyan na pong lahat. And we also have the fiber and herb and fiber bun. So tanungin po natin yung ating coaches na nag-invite sa atin. Kung hindi nyo pa na-try itong dalawang fibers na to, ay nako, itry nyo po at napakaganda po nito sa katawan natin. Talagang tandaan po lagi, a balanced diet that includes a variety of foods ensures you receive yung mga essential nutrients in the right amounts to support your health and well-being. Always follow po yung inyong meal guide na pinapaalala sa atin palagi ng ating coaches. So thank you very much for listening and I hope may natutunan po kayo sa ating topic for today. Back to you, Coach Beth.